Sa ibang dako ng kabundukang nababalutan ng nyebe, nakikita natin ang mga mersenaryo na sinasakay ang maraming bangkay ng mga hobgoblin sa kanilang mga karwahe. Isa sa kanila ang nagsasabi na ang panig daw nila ay puno ng basura, at ang isa naman ay umami na ganoon din sa kanila. Tila inakala ng mga mersenaryo na may kayamanan sa paligid dahil sa dami ng mga hobgoblin sa kagubatan. Tinawag ng isa sa mga lalaki si Vlad, na ngayoy gumagamit ng pangalang Riemann at siya ring kanilang kapitan. Pinuri ng mersenaryo si Vlad dahil sa kahanga-hanga nitong ipinamalas sa laban nito sa dambuhalang hobgoblin. Gayunpaman, hindi ito nakakagulat dahil tila laging mahusay si Vlad sa kanilang mga engkwentro sa mga halimaw. Patuloy na pinupuri ng lalaki si Vlad ngunit tila hindi ito pinapansin. Sa katunayan, medyo naiirita siya sa pagdaldal ng lalaki, kaya sinabihan niya itong tumigil sa pagsasalita at mag-focus na lang sa paglalagay ng mga goblin. Ibinunyag ng pinakabagong tagahanga ni Vlad na nagawa na niya iyon at itinuro na wala ring magtatangkang kunin ng goblin na kanilang napatay. Tinanong ng lalaki si Vlad kung ano ang susunod niyang gagawin, ipinaliwanag na malapit na silang matapos sa trabaho. Ang hitsura sa mukha ng ating bida ay nagpapakita na hindi siya interesado, ngunit sabik ang tagahanga na subukan ang kanyang kapalaran. Sasabihin na sana niya kay Vlad kung gaano sila kagaling maging koponan sa pamamagitan ng pagsasama ng kanyang talino at kasanayan ni Vlad sa espada, ngunit bigla siyang pinutol ni Vlad, na nagsabing hindi siya naniniwala sa pakikipagtulungan sa mga manloloko. Nang marinig ito, natahimik ang lalaki at nasaktan din. Pagkatapos ng maikling pagtigil, sinabi niya kay Vlad na hindi niya pwedeng panatilihing gamitin ang badge ng mersenaryo, at pagkatapos ay muling sinubukan ang kanyang kapalaran. Sasabihin na sana niya rito ang tungkol sa isang mahusay na panday na kilala niya, ngunit muli, galit na pinigilan siya ni Vlad. Tinawag ni Vlad ang lalaki sa pangalan upang ipakita na hindi siya nagbibiro. Sinabi ni Vlad sa lalaki, na ang pangalan ay Goth, na ang pagdadaldal ay maaaring ikamete ng mga tao. Dahil sa pagkakita kung gaano siya kagalit, maingat na umusad si Goth, at ipinaliwanag na sinubukan lang niyang sabihin na si Vlad ay dapat kumita ng mas malaki kaysa sa maliit na halaga, lalo na kung napakahusay niya. Sinabihan ni Vlad si Goth na tumahimik at magpatuloy sa paglilinis, kung ayaw niya maghiwalay ang ulo niya sa katawan. Mabilis na sinunod ng takot na tagahanga ang payo ni Vlad, at tumakbo palayo bago siya mapugutan ng ulo. Pagkaalis ni Goth, pinag-isipan ni Vlad ang sinabi nito, at nagpa siya na kailangan niyang turuan ang lalaking iyon. Patuloy na nilululan ng mga lalaki ang mga karwahe ng madugong bangkay ng goblin, habang ang ating bayani ay lumayo roon. Nagsimulang maglakad si Vlad papunta sa kagubatan, at pinaghihinalaan ng ibang mga mersenaryo na baka magdarazzle na naman siya. Sa ilang kadahilanan, tila ang ating bida ay laging nagdarasal sa kagubatan, na nagpapahanga sa mga lalaki sa kanyang pagiging consistent. Sa loob ng kagubatan, nakikita natin siyang lumuhod at ibinaon ang kanyang espada sa lupa. Sumilip ang ibang mga mersenaryo sa kanya, at pinag-usapan kung gaano siya kapogi sa poster na iyon. Ang ilan ay nag-iisip pa na baka isa siyang noble, hindi sila naniniwala na ang isang tulad niya ay isinilang sa parehong antas ng kanilang sarili. Sa totoo lang, hindi nagdarasal si Vlad. Sa halip, matindi siyang sinisisi ng boses sa kanyang espada. Pinagsasabihan niya ito dahil hindi niya kayang putulin ang dambuhalang hobgoblin sa isang tama lang, at tinawag siya ng boses na hanggal. Ipinapaalala ng boses kay Vlad na ang one shot one kill. Ang isang teknik sa pagpatay ay nasa elemento ng sorpresa. Tinanong ni Vlad ang boses kung ano ang ibig sabihin nito. Dahil nakita nitong ayaw niyang gamitin ang kanyang utak para dito, binigyan siya ng boses ng isang napakababaw na paliwanag. Gayunpaman, tila hindi pa rin naiintindihan ni Vlad at naiinis ang boses. Inulit ng boses na si Vlad ay dapat, wham, kapag ang kalaban ay, whoosh, ngunit hindi pa rin niya naiintindihan. At sa totoo lang, hindi mo siya masisisi. Habang nagpupumilit siyang intindihin ang sinasabi ng boses sa kanya, pinapanood siya ng ibang mga mersenaryo ng may paghanga, iniisip pa rin na nagdarasal siya. Kinaumagahan, pabalik sa kampo ng mga sundalo, nakikita natin silang naglalakad at gumagawa ng kanilang mga gawain matapos ilagay ang kanilang mga tolda para sa gabi. Hindi nagtagal, oras na para sa almusal at si Vlad ay hinainan ng isang napaka-questionableng mangkok ng sabaw.
Agad na kinain ng ibang mga lalaki, ngunit ayaw niyang kumain, takot na hindi ito masarap. Hindi pa nga siya sigurado kung ang karne sa sabaw ay talagang karne, kaya tinanong niya ang iba kung anong uri ito. Sumagot si Got at sinabi lang na hindi niya alam at wala siyang pakialam dahil libre ito. Ipinaliwanag niya kay Vlad na bilang mga mersenaryo, napakahirap makahanap ng mga amo na magbibigay sa kanila ng pagkain ng libre. Itinuro ng isa sa ibang mga lalaki sa mesa na hindi nakakagulat na kayang bilhin ito ng kanilang mga amo dahil sila ay mga bezid. Ang isa pa ay sumabat, nagkomento na maalat ang pagkain, ngunit umamin na mas mabuti ito kaysa sa wala. Sa kabila ng kanilang mga pagtatangka na gawing mas mapagpasalamat si Vlad o kahit kainin ang pagkain, tumanggi siyang sumali sa kanila. Tumayo lang siya mula sa mesa, iniwan ang kanyang pagkain, at sinabihan ng ibang mga mersenaryo na mag-enjoy sa pagkain. Habang lumalabas si Vlad sa lugar, nagtataka ang ibang mga lalaki kung pupunta na naman siya sa pari. Ang isa pa ay nag-iisip na dapat din siyang magsimulang magdasal tulad nito, marahil iniisip na gagawin siyang mas mahusay sa espada. Pagkaraan ng ilang sandali, dumating si Vlad sa tolda ng pari. Ang pari, na tila si Albert Einstein sa ilang paraan, ay tuwang-tuwa na makita ang ating bayani. Binati ni Vlad ang lalaki, at tinawag siyang Father Andreas. Tinanong niya kung nakatulog ito ng maayos, at tiniyak ng pari na nakatulog siya, tulad ng dati. Ibinunyag ni Father Andreas na narinig niya na nagdarasal si Vlad kagabi sa kagubatan, at nagkomento na malamig siguro sa labas. Tila iniisip ng lahat na si Vlad ay isang uri ng deboto. Wala silang ideya na kumukuha siya ng mga sikretong aralin mula sa boses sa kanyang ulo. Lumalabas din na nililinlang ni Vlad ang lahat sa kanila, kasama na ang pari. Pinagmumuko niyang napakarelihiyoso niya, ngunit sa totoo lang, natututo lang siya ng pinakamabisang paraan upang makapatay gamit ang espada. Sinabi ni Vlad kay Father Andreas na hindi niya naramdaman ang lamig dahil nasa yakap siya ng Diyos, at tumawa ang matandang pari bilang tugon, na nagsasabing mas pari si Vlad kaysa sa kanya. Noon din, pumasok ang isang maliit na paring nagsasanay na nagngangalang Jean at ipinaalam kay Father Andreas na handa na ang kanyang pagkain. Nagpasalamat si Father Andreas kay Jean, at hiniling kay Vlad na sumama sa kanya para sa almusal. Hinawakan niya ang balikat ni Vlad, pinaupo ito sa isang upuan, at sa mesa, may masarap na umuusok na almusal. Sinubukan ni Vlad na tumanggi, ipinaliwanag na hindi siya dumating para kumain, ngunit binaliwala lang siya ni Father Andreas at umupo sa kanyang upuan. Ginawa din ni Jean ang pareho, at nang nakaupo na ang lahat, sinimulan ng pari ang pagdarasal. Pasimpleng binuksan ni Father Andreas ang isang mata upang suriin kung ano ang ginagawa ni Vlad, nakita niya itong nagdarasal na nakapikit ang mga mata. Dahil dito, naisip niya na si Vlad ay isang tapat na mananampalataya na hindi nawala ng pananampalataya kahit sa ganitong mababang lugar. Naniniwala si Father Andreas na kailangan niyang gabayan ang binata, na alam niyang laging dudumisan ang kanyang mga kamay ng dugo sa labanan. Naniniwala siya na ito ay kanyang tungkulin at isang tadhana na ipinagkatiwala sa kanya ng Diyos. Tinapos ng pari ang pag-iisip at tinapos na rin ang pagdarasal. Pagkatapos, sinabi niya na maaari na silang kumain, at nagpasalamat si Vlad sa panalangin. Sa mesa ay may bihirang tinapay na trigo at ilang sabaw. Nang makita ito, tuwang-tuwa si Vlad na sa wakas ay makakakain na siya ng totoong pagkain, sa halip na ang kakaibang pinaghalong kinakain ng ibang mga mersenaryo. Nakakagat na sana siya nang bigla siyang pinutol ni Father Andreas, tinatanong tungkol sa kanyang kasanayan sa espada. Sinabi niyang marami siyang narinig tungkol dito, at ibinunyag na marahil ay narinig din ni Sir Joseph Bezid ang tungkol dito. Sinabi ni Father Andreas kay Vlad na binisita siya ni Sir Jaeger 2 araw na ang nakakaraan upang magtanong tungkol sa blonding swordman. Nang marinig ito, medyo kinabahan ang ating bayani, kaya hiniling niya sa pari na ipagpatuloy ang kanyang kwento. Ngumiti ng mahiyain si Andreas kay Vlad, at sinabi sa kanya na pagkatapos siyang bisitahin ni Sir Jaeger, inirekomenda niya ito sa pangunahing tropa, sinabing inaasahan niyang makita kung paano lalago si Vlad. Hindi nasiyahan si Vlad na marinig ito. Sa katunayan, tila nag-aalala pa siya. Nagpatuloy ang inosenteng pari na sabihin sa kanya ang tungkol sa pamilyang Bezid. Ipinaliwanag niya na sila ay isang kilalang pamilya sa Hilaga,
at itinuro na ang pagtatrabaho lang para sa kanila ay maglalagay sa kanya sa mas mahusay na kapaligiran kaysa sa kung nasaan siya ngayon. Pagkatapos ng pakikipag-usap sa pari, naging lubhang hindi komportable si Vlad. Bumalik siya sa nagyayelong kagubatan kung saan umano'y nagdarasal siya, at nagreklamo sa boses sa kanyang ulo. Natatakot siyang baka masyado siyang nakakuha ng atensyon sa pamamagitan ng pagiging mahusay sa espada. Gayunpaman, sinabi ng boses sa kanya na wala silang pagpipilian, dahil ang uri ng kanyang kasanayan sa espada ay matututunan lamang sa pamamagitan ng tunay na karanasan. Pagkatapos ay sinabi ng boses sa binata na ang tunay na problema ay nagsimula nang masyado siyang lumapit sa pari, ngunit tahimik lang na sinabi ng ating bida na ginawa niya iyon dahil kailangan niyang tiyakin na hindi masamang espiritu ang boses. Alam na ng boses ang ipinahihiwatig ni Vlad, at tinanong siya kung nakuha na niya ang kanyang sagot. Gayunpaman, naisip lang ulit ni Vlad ang dahilan kung bakit niya kinasama ang pari sa simula pa lang. Si Father Andreas ay sinasabing isang taong kagalang-galang at nagtataglay din ng dakilang kapangyarihan ng Diyos. Kaya naman ay inalok siya ng titulong obispo. Iniisip niya na kung ang isang taong espiritual tulad ng pari ay walang naramdamang masama tungkol sa kanya, kung gayon, malamang na sigurado siyang hindi masama ang boses. Sa anumang paraan, hindi yun ang pangunahing alalahanin sa ngayon. Tinanong ni Vlad kung dapat ba silang tumakas bago pa siya hanapin ni Sir Joseph, at iminungkahi ng boses na maaaring baliwalain ng pamilya Bezid ang kanyang pekeng pagkakakilanlan, dahil isa siyang napakahusay na swordman. Kahit na mangyari iyon sa isang himala, natatakot si Vlad na matutuklasan din nila na pinatay niya ang isang mersenaryo dahil sa pagnanakaw. Kapag nangyari iyon, sasampahan siya ng kasong pamemiki ng pagkakakilanlan at pagpatay ng sabay. Ginagamit ng boses ang pagkakataong ito upang tuksuhin si Vlad, sinasabing masama rin siya. Mabilis na sinigawan ng binata ang boses na nagsasalita sa pamamagitan ng espada, at ipinaalala rito na kasabwat din siya sa mga krimeng iyon. Nang makita na laban sa kanila ang mga pagkakataon, iminungkahi ng boses na ang pagtakas ang mas mabuting opsyon, na itinuturo na ang dahilan ng pagtatanggol sa sarili ay gumagana lamang kapag may saksi. Nang marinig ito, sumang-ayon si Vlad na tatakas silang dalawa sa gabi. Iminungkahi din niya na isama nila si Goth upang makakuha sila ng pekeng pagkakilanlan. Napakahirap ng plano para sa boses, at ipinahayag nito ang pagkabahala kay Vlad. Ngunit bigla, may naramdaman ang boses na papalapit mula sa likod. Mula sa aura na ibinibigay ng tao, kinumpirma ng boses na ang taong iyon ay isang advanced knight. Mabilis na lumingon si Vlad, kinuha ang kanyang espada, at agad na naghanda para sa laban. Gayunpaman, nang gawin niya ito, nakita niya na ang taong iyon ay si Sir Jaeger. Nagulat si Jaeger na naramdaman ang presensya niya at inamin na si Vlad ay mas mahusay pa sa inaasahan niya. Pinanatili ng ating bida ang posisyon ng pakikipaglaban, habang ipinaalam sa kanya ni Jaeger na nais siyang makita ni Sir Joseph. Nang marinig ito, naisip ni Vlad na sana ay siya na mismo ang nag-schedule ng pagpupulong habang may pagkakataon pa siya, dahil ngayon, malalagay siya sa malaking problema kung hindi siya kikilos ng maayos sa harap ni Sir Joseph. Kahit na kinakabahan siya, kalmado niyang sinabi kay Sir Jaeger na ikinararangal niyang ipatawag ng Young Master. Tinanong ni Sir Jaeger si Vlad kung inaasahan niya ito, at sinabi ni Vlad na nalaman niya ito mula kay Father Andreas, ngunit inamin na hindi niya inakalang darating ito ng ganoon kabilis. Nang makita ang kumpiyansa ni Vlad, nakita ni Sir Jaeger na nakaka-interes na ang isang batang gaya ni Vlad ay hindi man lang natatakot sa kanya. At pagkatapos, hiniling niya na sumunod sa kanya. Nang tumalikod si Sir Jaeger, pinag-isipan ni Vlad ang pagtakas. Ngunit sinabi ng boses sa kanya na huwag subukan iyon dahil kayang patayin siya ng isang kabalyero na katulad ni Jaeger bago pa siya makatapak ng 3 hakbang. Tinanggap ni Vlad ang kanyang kapalaran ng matanto niyang wala siyang pagpipilian, kaya masunurin siyang sumunod sa kabalyero. Ilang sandali pa, dumating sila sa tolda ni Joseph. At isiniwalat na nalulugod siyang sa wakas ay nakilala niya ang sikat na praying Riemann. Yumukod si Vlad na nagsasabing isang karangalan ang makilala ang pangalawang anak ng pamilya Bezid. Tinanong ni Joseph si Vlad kung may anumang abala sa kanyang trabaho, at sumagot siya na lahat ng mersenaryo ay nagpapasalamat sa pagiging maalalahanin nito. Sa wakas ay tinanong ni Sir Joseph ang blonde na buhok at asul na mata ni Vlad,
na inaangkin na inakala niya noon na anak siya ng isang fallen noble family, kaya para makasiguro, tinanong niya si Vlad kung ang pangalan niya ay Raymond talaga, at walang duda, kinumpirma ng ating bida. Bigla, isinara ni Joseph ang asul na aklat na kanyang binabasa, at sinabi kay Vlad na dapat ay sinabi niya ang totoo. Biglang sinampal ng malakas ni Sir Jaeger ang mukha ng ating bida, at sinabi ni Joseph na kinasusuklaman niya ang mga sinungaling. Pinunasan ni Vlad ang kanyang pisngi habang tinititigan siya ni Sir Jaeger. At isiniwalat ni Joseph na alam niyang ang ating bida ay isang taong nagngangalang Vlad mula sa lungsod ng Sora. Isiniwalat ni Joseph na mula sa kanyang pananaliksik, na kumpirma na ang ina ni Vlad ay isang babaeng prostitute, gayunpaman, wala silang nalaman tungkol sa kanyang ama. Tinanong pagkatapos ni Joseph si Vlad kung alam niya kung sino ang kanyang ama sa anumang pagkakataon. Natural, nagalit ang ating bida, at bastos na sinabi kay Joseph na nakakatawa siya sa pagtatanong sa anak ng isang babaeng prostitute kung alam niya kung sino ang kanyang ama. Sinipal ni Sir Jaeger ang kanyang binti at binagsak siya sa sahig. Bumagsak si Vlad sa sahig na umuungol sa sakit, at sinabi sa kanya ng galit na advanced night na huwag kalimutan ang kanyang magandang asal. Tingingnan siya ni Vlad ng masama ngunit hindi siya tumugon. Biglang namagitan si Joseph, na sinasabing hindi na kailangan ng karahasan. Inamin niya na ang kanyang tanong ay medyo nakakatawa, at insensitive din ito. Lumakad si Joseph kay Vlad at tumayo sa ibabaw nito. Sinabi niya na alam na niya kung bakit tumakas si Vlad mula sa Sora, at pagkatapos ay tinanong si Vlad kung saan niya natutunan ang paghawak ng espada. Nanatiling tahimik si Vlad at sinimanggutan lang si Joseph. Tiningnan ni Joseph ang galit na asul na mata ni Vlad, at sinabi na marami siyang tinatago. Bigla, binunot ni Sir Jaeger ang kanyang espada, at sinubukang saksakin ang ating bida mula sa likod. Mabilis niyang naramdaman ang paparating na panganib at kinagat ang kanyang labi, bago nag-aatubiling isiniwalat na mayroon siyang isang guro na nagturo sa kanya kung paano gamitin ang espada. Si Vlad, na nakaluhod pa rin, ay sinabi kay Joseph na ang misteryosong guro ay lumapit sa kanya, at pagkatapos ay nawala na parang kidlat. Nagulat si Joseph na marinig ito, ngunit patuloy na sinabi ni Vlad sa kanya ang higit pa. Sinabi niya kay Joseph na hindi isiniwalat ng guro ang kanyang pangalan, at sinabi lamang sa kanya ang tungkol sa sekreto ng isang nag-iisang lalaki na laging nananalo, na hindi kailanman dapat ibunyag sa sinuman. Sinabi ito ni Vlad habang matinding nakatitig kay Joseph, at nang makita ang kanyang mukha, nagulat si Joseph dahil sa kung gaano kaigting ang tingin ni Vlad. Pagkatapos ng maikling paghinto, sinabi lang ni Joseph, "Sige," at humingi ng paumanhin kay Vlad para sa magaspang na pagtrato. Nang marinig ito, nagsimulang magtaka si Vlad kung nagtagumpay ang kanyang matalinong kasinungalingan. Pinutol ni Joseph ang kanyang mga iniisip na ipinaliwanag na siya ay kasalukuyang nasa isang napakahirap na sitwasyon. Bilang resulta, nagpasya siyang bigyan si Vlad ng Sora ng isang alok, at tinanong si Vlad kung hindi ba niya nais na umangat sa mas mataas na lugar. Bigla siyang nagsimulang magsabi ng mga bagay na umagaw ng pansin ni Vlad. Mula sa kapangyarihan hanggang sa kalayaan, pagpapatuloy ng buhay, at pagiging kabalyero, sinabi ni Joseph kay Vlad na maibibigay niya ang lahat ng ito. Napatingin lamang ang ating bida ng may pagkamangha habang sinasabi sa kanya ng pangalawang anak ng makapangyarihang pamilya Bezid na nais niyang mag-alok ng kanyang suporta. Nagbago ang tagpo, at ang susunod na nakikita natin ay dalawang lalaki na nagbabanggaan ng mga espadang gawa sa kahoy. Nag-eensayo sila, at mabilis nating napagtanto na ang advanced knight ang nagtuturo kay Vlad. Samantala, ang iba pang mga mersenaryo ay nanunood ng may paghanga habang nag-eensayo ang dalawa. Nagtataka ang isa sa kanila kung paano nakakapanatili si Vlad laban sa bihasang kabalyero, ngunit ang isa pa ay nagkomento lamang na si Jaeger ay talagang pinapagaan ang laban para kay Vlad. Sa kabila nito, lahat sila ay umamin na si Vlad ay pambihirang bihasa, at naiinggit sa kanya, na inaangkin na napakaswerte niya dahil nakatakda na siya para sa isang umuusbong na kinabukasan. Nagpatuloy ang laban, at si Vlad ay nahihirapan kay Sir Jaeger. Tinawag ng kabalyero si Vlad na isang mayabang na bata dahil sa pakikipag-usap kay Sir Joseph ng walang paggalang, samantalang mayroon lamang siyang katamtamang kasanayan na maipakita. At pagkatapos,
nagsimulang ipagmayabang ni Sir Jaeger ang kanyang kahusayan sa pamamagitan ng paghawak ng isang kamay sa likod ng kanyang likod at pag-swing sa isa pa. Walang kahirap-hirap niyang binigyan si Vlad ng napakahirap na oras, at sinabi sa kanya na siya ay isang mayabang na bata na hindi alam ang kanyang lugar. Habang nahihirapan si Vlad na makasabay sa sunod-sunod na pag-atake ni Sir Jaeger, inamin niya sa kanyang isip na ang kabalyero ay tunay na nasa ibang antas. Nalilito siya sa puntong ito, dahil kung iiwasan lamang niya ang pag-atake ni Jaeger, susundan lang ng kabalyero ng isa pa agad pagkatapos. At kapag nangyari iyon, napakalakas nito para harangan niya. Nagpasya si Vlad na dahil ganoon ang kaso, kailangan niya ng ibang diskarte. Dahil dito, sa susunod na pag-swing sa kanya ni Jaeger, mabilis niya itong hinarangan bago isinuksok ang kanyang espada sa ilalim ng espada ni Jaeger. Matapos makaalis ang kanyang espada, naghanda si Vlad upang magpakawala ng isang malakas na atake, at masasabi mong seryoso siya dahil nagsimulang lumiwanag ang kanyang mga mata. Hinarangan ito ni Jaeger gamit ang kanyang espada, ngunit nagsimulang magsaya ang mga manunood, nang makita nilang nagawa niyang gawin ang napakagandang atake. Tinukso ng kabalyero si Vlad, na nagawa niya ang pagtatangkang iyon kahit papaano, dahil iyon ang pinakamahusay niya. Gayunpaman, iniisip ng pagod na si Vlad na hindi man lang siya nagtagumpay sa kanyang pagtatangka. Sa halip, naniniwala siyang pinayagan lang siya ni Sir Jaeger na makahampas. Sa wakas ay tinapos ng kabalyero ang matinding sesyon, at sinabi kay Vlad na kailangan nilang mag-ensayo ng ganito ng 2 beses sa isang araw, umaga at gabi. Nagulat si Vlad nang marinig ito, dahil alam niya kung gaano kahirap makaligtas sa isang sesyon. Nagsimulang maglakad palayo si Sir Jaeger, na ipinaalam sa kanya na tapos na ang sesyon ng pag-ensayo sa umaga. Nang umalis si Sir Jaeger sa eksena, nagsimulang magkwento si Vlad sa boses. Inangkin niya na ang kabalyero ay hindi nagbibigay ng payo, at sinabi na hindi man lang siya binigyan ng kahit isang piraso ng payo. Sumagot lang ang boses na pinupuri ang kahangahangang kasanayan ni Sir Jaeger at ipinaalala kay Vlad na walang awa nitong tinanggal ang lahat ng kanyang labis na paggalaw. Sinabi ng boses kay Vlad na magiging mas mahusay lang siya kung paminsan-minsan ay masasaktan siya. Nang marinig ito, nagreklamo lang si Vlad na wala siyang kakampi saan man siya magpunta. Bumalik sa tolda ni Joseph, dumating si Sir Jaeger upang ibigay ang kanyang ulat, at tinanong siya ni Joseph kung ano ang iniisip niya tungkol kay Vlad matapos niyang makita ang kanyang kakayahan. Inamin ng tapat na kabalyero na maaari nilang gamitin si Vlad sa kanilang kapakinabangan. Ipinapaliwanag na si Vlad ay nasa punto kung saan makukuha niya maging ang atensyon ng Count kung siya ay isang maharlika. Nang marinig ito, sigurado na ngayon si Joseph na tama ang kanyang mga paghuhusga. Ngunit kahit na malinaw na may kakayahan si Vlad, itinuro ni Sir Jaeger ang isang issue. Ayon sa kanya, ang problema kay Vlad ay mayabang siya at hindi rin niya alam ang kanyang lugar. Gayunpaman, iginiit ni Joseph na ang gayong mga ugali ay inaasahan dahil lumaki siya sa magulong eskinita sa mga barong-barong. Idinagdag din niya na ang tamang pag-uugali ay maaaring ituro ng maayos kung dahan-dahan itong gagawin. Dahil dito, sinabi ni Joseph kay Jaeger na naniniwala siya ang tamang tao para sa trabaho. Hindi nakapagsalita si Jaeger nang marinig ito, at halatang nag-aatubili na tanggapin ang papel ng pagtuturo kay Vlad ng tamang pag-uugali. Sinabi niya kay Joseph na ang isang taksil na espada ay hindi mapagkakatiwalaan, at inamin ni Joseph na kahit yumukod si Vlad nang makita siya, hindi pa rin niya ito pinagkakatiwalaan. Dahil dito, mas gusto niya na ipakita ng di umano'y mayabang na bata ang kanyang tunay na ugali, at ipakita kung ano ang nasa loob niya sa halip na magkunwari. Samantala, sa ibang lugar, nakikita nating galit na galit si Vlad, na sinasabing mayroon siyang dapat gawin anuman ang mangyari. Naniniwala si Joseph na marahil ay para sa ikabubuti ang pagkuha ni Sir Jaeger kay Vlad sa ilalim ng kanyang pagtuturo, dahil ang isang relasyon kung saan parehong may gusto ang bawat panig ay maaaring mas mahusay. Kahit na hindi lubos na sumusuporta si Jaeger sa plano, wala siyang pagpipilian kundi gawin ang utos ng kanyang Panginoon. Nararamdaman ni Joseph na hindi naman talaga lobo si Vlad, naniniwala lang siya na ang bata ay mayabang, hindi mapagkakatiwalaan, at puno ng kayabangan. Sinabi niya kay Jaeger na huwag magmadali, dahil kakailanganin niya ng oras upang makabuo ng isang malaking metaphorical na kulungan para kay Vlad. Gusto niya na ang kulungan ay maging napakalaki upang ang lobo,
sa kasong ito ay si Vlad, ay kalaunan ay mag-iisip na siya ay nakalaya gayong siya ay nasa ilalim pa rin ng kanilang kontrol. Nang gabing yun, ang ilan sa mga mersenaryo ay lumabas sa malamig na kagubatan. Nahihirapan pa rin ang mga tao na tanggapin ang katotohanan na ang kanilang dating kapitan ay naglilingkod na ngayon sa ilalim ni Sir Jaeger. Pinagsisisihan ni Gott na hindi niya nakuha ang atensyon ni Jaeger noong may pagkakataon siya. Sa tingin niya ay napakaswerte ni Vlad na nakalabas sa grupo ng ekspedisyon, lalo na ngayon na ang panahon ay naging napakalamig. Ang kanyang pag-iisip ay naputol nang sinaway siya ng bagong kapitan, si Sir Roderick, at inutusan siyang ayusin ang kanyang sarili upang magawa niya ng maayos ang kanyang trabaho. Ayaw na ayaw ni Gott sa mayabang na kapitan na ito, at iniisip niya na nagpatrol lang ito upang hindi na siya nito kailan ganing tingnan ng matagal. Nagpasya siyang matulog, ngunit agad siyang nagising nang marinig niya ang boses ni Roderick. Nakita ni Gott na kausap niya ang isang babae, na nagsasabing hinahanap niya ang kanyang anak. Sinabi ni Roderick sa babae na siguro ay baliw ito dahil walang mga bata rito. Gayunpaman, bigla na lang siyang tumigil sa pagsasalita, at ang biglaang katahimikan ay nagdulot ng pag-aalala kay Gott. Lumapit siya upang tingnan kung ano ang nangyari sa kapitan, ngunit nang lumapit siya, biglang nagsimulang maglakad si Roderick sa kabaligtaran na direksyon na papunta sa labas ng kampo. Kinilabutan si Gott nang makita niya ang isang maruming aura na nakapalibot sa katawan ni Roderick, habang lumalalim ito sa kagubatan na tila sinapian.